balak po ba kayong magsampa ng reklamo sa Office of the Ombudsman against Secretary Aguirre, hindi lang tungkol dito sa immigration pero on other issues? Yes, Sige po. Yes, my legal team is working on it. We are filing our own complaint against Secretary Aguirre with the Office of the Ombudsman. Marami na po ang kasalanan niya. Is made by Senator De Lima that I have ordered the restoration of the alleged lavish styles of the inmates who testified against her at the House of Representatives probe in the proliferation of drug trade at the New Bilibid prisons. The inmates being referred to are presently detained at the AFP Custodial and Detention Center in Camp Aguinaldo. Before I continue, I wish to emphasize that Senator De Lima, in her allegations, used the term restored. When you say restore, it means it used to exist before. Ibig sabihin po, meron ng dating lavish style ang mga inmates bago pa man ako ma-appoint sa DOJ. Obviously, Senator De Lima is admitting that lavish style of inmates existed before during her term. Kasi alam niya that it was restored. Saan ba nahuhuli ang isda? Senator De Lima must be referring to her term as Secretary of Justice when lavish styles abounded and were tolerated at the Bilibid prisons. I would like to call your attention to the television screen in front of you. These pictures were taken today, February 10, 2016, at around 11:15 in the morning at the AFP Custodial and Detention Center in Camp Aguinaldo. These are the condition of our inmates now. Is this a lavish style? Ito, tingnan lang ninyo. We're distributing also copies to you. But, Sir, pangarap talaga sir. Ibalik ulit from the start. Yes, sir. Ibalik ulit from the start. Ang gustong lumihis nung sunod-sunod na mga skandal, yung Jack Lam bribery scandal, tapos yung itong Tokhang for ransom, yung kidnap slay dun sa Koreano, and then itong pagbalik ng mga kontrabando na yan bilang premyo sa mga convicts na nag-testify against me. Sila ho ang may balak maglihis ng mga issues na yan, ng mga scandal na yan. Kaya nga ho, napabalita na ho at sila mismo ang nag-a-announce din yan. Kinonfirm nila yung informasyon na nakuha ko rin ho last week na malapit na daw ho nila na ipalabas yung resolution at yung hindi ho talagang tama at hindi makatarungan na gagawin nila ay yung ididiretso ang mga kaso sa regular courts instead na ipadaan sa Office of the Ombudsman. Bakit ho? Kasi yun ho ang utos ng Pangulo na dapat maaresto kaagad ako. Dahil mas madali ho siguro makakuha ng arrest warrant sa regular courts. Kasi kung dadaan pa sa Ombudsman, yung Ombudsman naman po would do its own independent fact-finding dyan sa mga aligasyon na yan and will do its own preliminary investigation at hindi nito basta-basta i-adapt ang mga findings ng DOJ. Pero sa regular courts, posible po na makakuha kaagad sila ng arrest warrant. Okay. So, para ho, panglihis, panlinglang sa taong bayan, dyan sa mga sunod-sunod na mga skandalo, dyan sa mga pangakong napapako, dahil gusto na naman nila na ang atensyon ay mapunta na naman po kay Senator De Lima. Okay, bukod po dito sa reklamo sa DOJ, meron pa rin pong nakabinbin na ethics complaint laban sa inyo dyan po mismo sa Senado dahil sa umano'y pagpapayo nyo kay Ronnie Dayan na huwag dumalo sa pagdinig ng Kamara. Kumpiyansa ba kayo napapabor sa inyo yung desisyon ng komite? Nakapag-file na po ako ng aking sagot dyan sa ethics complaints na yan. Nung deadline po last week, nag-file na po ako, nag-submit na po ako ng counter affidavit at linahad ko na po yung mga depensa ko, linahad ko na po yung panig ko dyan sa mga kaso na yan. Ang gusto ko po sanang maintindihan ng aking mga kasamahan, lalo na yung mga members ng Ethics Committee, na intindihin yung aking perspektibo, intindihin ang aking
ang aking Sasampahan ng reklamo ni Senator Laila De Lima si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II dahil sa di umano'y pamimilit sa mga inmate ng bilibid na tumestigo laban sa kanya kapalit di umano ng ilang pribilehyo. Ayon naman kay Aguirre, hindi siya natatakot dahil wala naman daw siyang itinatago. May report si Jam Sisante. Habang ihinahanda ng Department of Justice ang kasong isasampa laban kay Senador Laila De Lima, may kinakasa din daw na reklamo si De Lima laban kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Subornation of perjury at tampering with witnesses daw ang iniisip na isampa ni De Lima laban kay Aguirre. Dahil ito sa pamimilit di umano nito sa mga inmate na tumestigo laban sa kanya sa pagdinig ng Kamara ukol sa illegal na droga sa bilibid. dahil nga ho dun sa mga pagpipilit nila ng mga witnesses against me and yung mga at saka yung mga iba pa na mga kinakasangkutan niya na mga skandalo na sunod-sunod na nga ho yung mga ganyan na mga issues against him, including na rin yung latest na scandal na based on the confidential memorandum. Sa confidential memorandum na ibinigay ni Bucor Legal Office Chief Alvin Herrera Lim kay Bucor Chief Benjamin De Los Santos, sinabi daw ng PNP at Bucor na alinsunod sa utos ni Aguirre ang pagpapahintulot sa pagpasok ng kontrabando tulad ng cellphone sa kulungan ng mga drug lords sa AFP Custodial Center kapalit ng testimonya nila sa pagdinig sa Kamara. Sa isang text message, sinabi ni Aguirre na malaya si De Lima na magsampa ng anumang reklamo. Hindi raw siya natatakot dahil wala raw siyang tinatago. Nauna nang giniit ni Aguirre na hindi pinilit ang mga inmate na tumestigo laban kay De Lima. Giniit din ni Aguirre na hindi totoong minamadali ng DOJ ang pagpapaaresto kay De Lima para sa kasong paglabag sa Dangerous Drugs Act. Sabi ni Aguirre, wala naman silang kontrol sa mga korte. Bagamat itinatanggi ni De Lima na may kinalaman siya sa droga, handa raw siya para sa anumang mangyari dahil alam niyang matagal na raw pinoproyekto ng Administrasyong Duterte ang pagpapakulong sa kanya. I've been preparing for a worst case scenario kasi ano po ito? Katuparan lang po yan ng matagal nang inuutos ng Pangulo. Di mo ba ilang beses na po niya yan na sinasabi na he wants me locked up in jail? Sabi ng kapartido ni De Lima sa Liberal Party na si Senate President Pro Tempore Franklin Drilon, bagamat maaaring arestuhin ng isang senador kung mahigit 6 na taon ng parusa para sa krimen, hindi sila papayag na arestuhin si De Lima sa plenaryo pag nagkataon. We will oppose service of the warrant of arrest inside the session hall. Although there is the sanctity of the session hall must be respected. James Time. Makikita ninyo, hindi lang lavish, labis pa. Sino bang Secretary of Justice nung panahon ng pamamayagpag ng mga kubol na pinakita namin sa picture ngayon? As they say, a picture paints 1,000 words. On that same day that Secretary De Lima made her statement, I immediately issued an order to Bucor Director General Benjamin De Los Santos to investigate the matter. Ito po yung order. You get copies of the order. Other side. Yes, sir. Ganyan po kami sa DOJ ngayon. Ibang-iba noong mga naunang panahon na may mga sulat na nga si Mayor Duterte sa Secretary of Justice noong nakaraang ibang Secretary of Justice na imbestigahan ng droga sa loob ng bilibid inabot na halos ng 1 taon bago umaksyon. In her statement before the media, Senator De Lima is referring to a confidential memorandum dated December 9, 2016, where Attorney Alvin Herrera Lim, Chief of the Legal Office of the Bureau of Customs, stated that when pressed for comment, elements of both PNP and Bucor invoke that they are just following the express instruction of the Honorable Vitaliano N. Aguirre II to allow the entry of the above enumerated gadgets in return for the testimony they have during the congressional inquiry on the proliferation of drugs inside the New Bilibid prisons.
Kayo po meron na kayong yung confidential memorandum na yan, di ba? Nabasa ninyo yan? Hindi po ba? It's the same. Sino po ang nagbigay sa inyo? Uy, yan ang kinukup ninyo, tapos ngayon wala kayong, hindi nyo masabi kung kanino nyo nakuha. Kanino? As a former Secretary of Justice and a lawyer who is confident enough to call other lawyers mediocre, Senator De Lima should know that the above statement is an absolute hearsay, and we know that hearsay has no evidentiary value. Hindi dapat paniwalaan yan. Basahin po ninyo, hindi ba hearsay yan? Sapagkat yan ay sinabi lamang sa kanya ng ibang tao nang wala naman siyang pinepresenta kahit anong statement coming from other persons who allegedly said this.